John chapter 5, verse 24 to 30. Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life. Truly, truly, I say to you, an hour is coming and now is when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself. And he gave him authority to execute judgment because he is the Son of Man. Do not marvel at this, for an hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice and will come forth, those who did the good deeds to a resurrection of life, and those who committed the evil deeds to a resurrection of judgment. I can do nothing on mine own initiative. As I hear, I judge, and my judgment is just because I do not seek my own will, but the will of him who sent me. Ang Diyos ang magpala ng pagbasa ng kanyang salita. Panginoon, dalangin po namin ang iyong banal na espiritu ang tunay na tagapagturo sa aming kalagitnaan. Mangusap ka, O Diyos, sa lahat ng kasama ko ngayon, sa at nakikinig sa live stream sa Facebook, O God. Pagpalain mo po kami ng iyong salita at maunawaan po namin ng malalim ang iyong mensahe. Ito ay magkaroon ng impact sa aming buhay. Kami ay mabago ng iyong salita at lumakad kami sa iyong kabanalan at sa aming buhay, ikaw ay mabigyan namin ng kaluwalhatian, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Magsabi po ang lahat ng Amen. Amen. Ang chapter 5 ay sinasabi ko parang ito yung pinakamalalim na diskurso ng ating Panginoong Hesukristo regarding His own identity. Yung diskursong ito ay na-trigger dahil nagpagaling si Jesus ng isang lumpo doon sa Pool of Bethesda. Dahil doon siya ay gustong patayin ng mga Hudyo. Subalit, nung sinabi ng Panginoon sa verse 17, My Father is working until now, and I myself am working, lalo pang nagalit yung mga Hudyo at gusto siyang lalong patayin. Dahil, ang sabi rito, He make Himself equal with God. Kung ikaw si Kristo, malamang sabihin mo, kulang kayo. Wag na tayong mag-usap. Baka umalis ka na dun sa anong yon, ano? Pero yung interpretation ng mga Hudyo na yung sinabi ni Jesus sa verse 17 na my Father is working until now and I myself am working is equivalent na sa ginagawa niyang yung sarili niyang kapantay ng Diyos, hindi yon kinontra ng Panginoong Jesus. Ang nangyari pa nga, ni-reinforce ni Jesus Christ yung pagkaunawa ng mga Hudyo na ginagawa niyang yung sarili niyang kapantay ng Diyos. Pag pinag-aralan mo ang chapter 5 ng John, hindi mo talaga maipagkakamali na kiniklaim dito ni Kristo na siya ay Diyos, kapantay ng Diyos. Maraming supporting claim si Kristo na isa-isa na nabanggit na natin yung last time. 7 sinasabi kong supporting claims na si Kristo ay kapantay ng Diyos. Pero significant po itong verse 24. Sa verse 24 and again basahin ko. Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment but has passed out of death into life. Truly, truly, I say to you, an hour is coming and now is when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also
to have life in himself. So itong 24 to 26 ay may sinasabi ritong patay na nakarinig ng tinig ng Diyos. Sa verse 24 ay nakarinig ng salita. He who hears my word, sa verse 25 ay nakarinig ng tinig. The dead will hear the voice. At siya ay nagkaroon sa 24, narinig yung salita at nanampalataya kasi he who hears my word and believes him who sent me has eternal life. So, sa verse 25, yung sinasabing they will hear the voice of God, the dead will hear the voice of God, of the Son of God, and those who hear will live. So, yung hearing dito ay merong kahalong pananampalataya, yung verse 25. Kaya siya nagkaroon ng buhay, will live, referring also to eternal life. Sa verse 26, for just as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself. Okay? So ito yung life, ito yung eternal life na ibinibigay ng Panginoon dun sa nakarinig at nanampalataya. Patay yun ha, patay na nakarinig at nanampalataya, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Skip ko lang ang verse 27. Punta po tayo sa verse 28 hanggang verse 29 lang, 28 and 29. Do not marvel at this, for an hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice. Ito ay patay din, pero nasa puntod na, nakalibing na. Kanya lang, yung patay na nakalibing na, makakarinig din ng tinig ng anak ng Diyos, no? And will come forth those who did the good deeds to a resurrection of life, those who committed the evil deeds to a resurrection of judgment. Gawa natin ito ng diagram, no? Gagawan ko po ng diagram yung binasa nating talata. So, yung verse 24 at saka 25. Meron dong patay. So, nakarinig siya. Tapos, ang sabi doon, yung nakarinig at nanampalataya ay nagkaroon ng eternal life, di ba? Ang narinig niya ay yung sa verse 24 ay word, sa verse 25 ay voice. Pero ang sabi doon ng Panginoon, an hour is coming and now is. So ilagay ko lang dito yung now. Ngayon, yung nakarinig at nanampalataya who believes, nagkaroon ng eternal life, he passed, nalagpasan niya yung judgment. Ibig sabihin, yung nakarinig at hindi nanampalataya, did not believe, ay dadaan sa judgment. Now, yung verse, gawin natin itong hanggang verse 26. Ito ay verse 28 at 29 ng chapter 5, ha? Now, patay din ito, kanya lang, nasa puntod na. Yung patay, nakarinig. Ang narinig niya ay voice. Ngayon, shall come forth. At yung comfort, merong resurrection of life at meron namang resurrection of judgment. So yung nakarinig will comfort. Papunta sa dalawang direksyon. Merong papunta sa resurrection of life at papunta sa resurrection of judgment. Okay ba yung aking diagram? Accurate ba yung aking diagram? Nag-agree ba kayo? Tanungin ko si Jonalyn. Pastor. Ayan, compare and contrast yung aking dalawang diagram kung paano mo ito naintindihan. Sige nga. Parang parehas din, Pastor, kapag yung narinig mo yung Word of God, parang may dalawa kang choice kung tatanggapin mo o hindi. Yung believe and not believe, tsaka yung Pastor. So parang parehas lang yung believe. Pareho lang ba yung dalawang diagram? Opo, Pastor. Parang kung paniniwalaan mo o hindi, parang mamimili ka lang. Si Jay. Kasama ba si Jay dyan ngayon? Hindi. Opo, Pastor. Oo. Ano, Jay? Agree ka kay Jonalyn? Opo, Pastor. Sige.
Hindi ka naman Andres, di ba? Kamukha Andres ka ba? Hindi po. Kaya pala nagluluto ka. Okay, nako. Ideal husband. Canadian pala ito si Jay. Anong Canadian? Canadian. Magluto Ano yung Canadian. Maglaba Canadian. Okay. So, tanungin ko si Sister Luz. Sister Luz, i-compare and i-contrast mo nga itong paano mo ito? Yes, Pastor. Yung verse 24, 26, yung sabi dito, dead is dead now. Kumbaga po nakamamatay lang, nakarinig siya ng word of God. Siya ay, yung tama yung dalawa, kung mamalataya ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung hindi naman, mamimili ka, Pastor. Tama yung sabi ni Jonalyn, na mamimili ka. Pero po itong 29 to 28, 29, yung pong nasa libingan na siya. Okay. Na po, para sa aking pananaw, matagal na siyang patay. Po, mamimili rin po siya kung resurrection of life o resurrection of judgment. Ayun po. Okay. Si Matthew, anong compare and contrast itong dalawang diagram na ito? Yung sa taas, pagka believe, you'll have eternal life. Not believe, subject ka for judgment. Yung sa baba, hindi ko narinig yung sa baba nag-iyak sila. Pero, ano yung fourth? Comfort? Comfort. Sabi sa those who are in the tomb will hear His voice and comfort. Para resurrection of life. Some to the resurrection of life. Ayun, parang pareho nga lang. Pareho lang? Okay. Tanungin ko ngayon si Brother Roland. Roland, paki-compare and contrast mo itong dalawang diagram na ginawa ko. Ganun nga po, Pastor. Parang yung sinasabi dito sa yung dead, parang kamamatay lang niya, no? At yung dead pero nandito, nakabaon na sa lupa, maaari siya abo na rin. Yung bang alabok na rin ang kanyang hinahinat na. Pero ando doon pa rin, nakarinig pa rin siya ng salita ng Panginoon, ano? Okay. Parang dito sa dead, walang nagtatangi sa kanya rito eh. At ang dating dito, parang parehas din, believe not, at saka yung isa na parehas ang patutunguhan, ano? Magkakaroon sila ng eternal life, at yung lahat sila magkakaroon ng eternal life. Kaya lang, dalawang klase yung pupunta, maaaring doon sa piling ng Diyos at gaaling doon sa judgment. Pero para magkahawig pa rin, Pastor eh. Ang pagkakaiba lang ay yung uri ng kanilang kamatayan, yung uri ng kanilang kinaroroonan sa mga oras na yan, sa verse 28, 29 at saka 24, 26. Okay. Sige. Yun lang po, Pastor. Brother Chris, ikaw naman. Okay, liwanag natin to para maintindihan natin lahat. Unang-una, dun sa 24 up to 27, alam po natin na mga taong buhay ngayon at hindi sila nananampalataya sa gospel o kaligtasan na dulot na binibigay natin, ay maituturing natin sila yung mga patay. Okay. Bagaman sila nakakarinig ng salita ng Diyos, ay mamimili sila kung sila'y mananampalataya o hindi sila mananampalataya. Kaya ang una ay tinutukoy dito ay doon sa mga taong buhay pero sila'y patay. Okay. Bakit sila patay? Dahil narinig nila ang salita ng Diyos pero hindi sila nananampalataya. Kaya kailangan manampalataya tayo para tayo magkaroon ng buhay ng eternal life. Okay. Pag hindi tayo nanampalataya, tayo ay judgment, mapapariwara tayo. Doon naman po sa pangalawa, dead and hear the voice. Kung naaalala niyo po yung sinabi ng John 11:25, sabi niya kay Maria, kay Martha, kay Maria, I am the life and the resurrection. Kaya yung sinabi niya kay Lazarus, ay narinig niya ang boses ni Lazarus. Siya po ay nasa tomb at siya ay nabuhay, resurrected life. Pero kahit siya ay nabuhay, kailangan niya pa rin manampalataya para siya ay magkaroon ng eternal life. Yun po ang ibig sabihin noon. Tayo, yung mga binuhay kung makikita po natin, tatlo po yung binuhay ng Panginoon. Yung daughter of, ano ba yun? Jairus. Marami pong binuhay ang Panginoon. Yung sinabi niya, Talita, kumi. Patay na po yun. Pero siya ay bumangon.
at siya ay yung Naim son. Siya po rin yung namatay at siya nabuhay. At ang huli ay si Lazaro na siya ay nasa tomb at sinabi niya, come forth. Sabi doon, come forth. Kaya narinig niya yung boses. Hindi po yun yung gospel. Yung boses ng Panginoon na siya ay may kapangyarihan na bumuhay. Kaya nga, tinukoy lang niya ang pangalang Lazaro. Kung sinabi niya, lahat ng mananampalataya ay bumangon, lahat ng nakakilala sa Panginoon ay babangon. Kaya maliwanag po na yung voice ng Panginoon ay may kapangyarihang magbangon, resurrected life. Pero kailangan pa rin niyang manampalataya sa salita ng Diyos, the gospel, at yun din naman ang sinasabi ng Panginoon. Yun lang po, Pastor. To God be the Sister glory. Rose, San Andres, gusto mong mag-interact? Sa akin, Pas, ay may similar doon kay Kuya Chris eh. Doon sa verse 24 to 26, ay para po sa akin ay yung mga dead na unbelievers ngayon, mga unbelievers. Ngayon na to they are, kumbaga, physically ay buhay, pero spiritually ay hiwalay kay Kristo. Okay. 24 to 26. Ngayon, just the same, kailangan ng gospel, makarinig ng gospel, which is the word of God, the voice of God. Ngayon is the gospel, ang Biblia. Kailangan nilang tanggapin para kung tumanggap, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kapag hindi, sabi nga doon sa naunang verse na napag-aralan natin, ngayon, right now, pag tinanggihan mo si Kristo, nandun na yung hatol Nandun na yung hatol. So, nakakatakot to reject the gospel. At yung pangalawa po ay talagang physical dead ito, Pas. Physically dead. Yung sa verse 28 to 29, patay po talaga ito. So, I believe ito yung sa rapture. O kaya, kasi di ba dalawa naman po kasi ang binabanggit, yung resurrection ng righteous at ng unrighteous. So, ito ay physical na patay. Just the same, second coming, I believe, yung pag nagsalita ng Panginoon, si Lord Jesus, mabubuhay sila. Dalawang klase din po, come forth, resurrection of life. Yung mga righteous, resurrection of judgment yung pangalawa. Although dito po, Pas, I believe na hindi sabay. Kasi may binabanggit kasi sa Bible na after 1,000 years, saka palang bubuhayin yung wicked dead. Okay. Those sa Great White Judgment. Pero yung resurrection of life, yan yung Viva Judgment, the dead in Christ. Okay. Yun yung una, no? Sa resurrection of life, sa rapture, kasabay nung pagbabago ng mga living believers. So, yun po, Pas, ang maishishare ko po. Okay. First resurrection yun. Okay. So, tama. Yung dead na sinasabi sa 24 to 26 ay spiritually dead. No? Kung nabasa nyo na one time, mayroong gustong sumunod sa Panginoong Jesucristo, di ba? At sabi nung taong yon, Lord, hintayin mo munang mailibing ko yung aking tatay, tapos susunod ako sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, let the dead bury the dead. Hayaan mong ang patay ang maglibing sa patay. Follow me. So, ibang klase, no? Let the dead bury the dead. So, yung dead na sinasabi doon ay yung mga spiritually dead. Sinususugan nyo noong Ephesians chapter 2 na sabi ni Apostle Paul, you who were dead in trespasses and sin. So, ang ibig sabihin ng dead ay separation. So, spiritual death means separated from God. Kaya, dead in trespasses and sin, dahil sa kasalanan sila ay patay, meaning hiwalay sa Diyos. So, yung nakarinig ng tinig at ng salita sa verse 24 is the word of the Son of God. Sa verse 25 ay the voice of the Son of God, no? Pareho lang 'yon, word and the voice. At may choice
itong spiritually dead na ito. At ito ay ongoing kasi the time is coming and now is. An hour is coming, sabi ng Panginoon, and now is. So yun ay narito na, ongoing. So nakarinig siya at meron siyang choice. Pwedeng manampalataya or hindi manampalataya, no? So yung manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung hindi mananampalataya ay papunta ng judgment or hinatulan na yung mga hindi nanampalataya. Samantalang yung nanampalataya, nalagpasan na niya yung paghatol na yon ng Diyos. Samantalang sa verse 28 and 29, ito ay physically patay na talaga, nakalibing na eh, in the tomb na. Pero they will hear His voice, no? Ngayon, pag narinig nila ang tinig, wala nang wala na silang option kung maniniwala o hindi. So yung patay na, done deal na kung saan sila pupunta. Merong pupunta sa resurrection of life at merong pupunta sa resurrection of judgment. So itong resurrection of life, ito ang mangyayari doon sa ngayon. Nakarinig, nanampalataya, may eternal life ngayon. So yung eternal life ay hindi mo malalaman kapag ka ikaw ay namatay at nagkaroon ng resurrection. Habang nabubuhay ka, ay alam mo na kung ikaw ay may eternal life. Dapat may assurance ka na ikaw ay may eternal life. Di ba? Pag nanampalataya ka sa salita ng Diyos. Ngayon, pag ikaw ay namatay, napunta ka doon sa physically dead, ang hihintayin mo na lang ay itong resurrection of life. Kasama ka doon. Samantalang yung spiritually dead ngayon, tapos narinig nila ang pangangaral ng salita ng Diyos, nangusap sa kanila ang banal na spirito, and still ay nireject nila ang Panginoon, sila ay hinatulan na. Kaya pag sila ay namatay physically, papunta sila dito sa resurrection of judgment. And true enough, hindi naman magkasabay na mangyayari yung resurrection of life and resurrection of judgment. Yun ay future pa. Okay, puntahan ko uli yung aking Bible. Pag sinabing truly, truly, ito ay ibig sabihin dobleng mahalaga. Walang anumang pagdududa ka dapat sa sasabihin dito ng Panginoon. Masyadong madiin ito. Ang title ko sa 24 to 30 ay Eternal Life and Judgment. Ito yung pinag-uusapan po dito. I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment but has passed out of death into life. So, ilang judgment ang pinag-uusapan natin dito sa binasa nating mga talata? Ilang klaseng judgment? Sister Rose, San Andres? Dalawa, okay. Yung binanggit mo kanina, yung Bema judgment. Opo, at saka Great White Throne. Great White Throne judgment. Ay sa verse 24, anong judgment ang binabanggit dito? Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment. Yung ano ito, Pas, yung pangalawa, yung separation judgment. So, Opo, ito yung nalagpasan noong taong nanampalataya sa Panginoon. Amen. Yung White Throne Judgment. Sa Great White Throne Judgment, walang mananampalataya na tatayo doon. At yung judgment na yon ay hindi judgment yung na i-determine kung ikaw ay guilty or not guilty. Kasi if you reject Jesus Christ, you are already judged. Guilty ka na. Kaya ito pong verse 24, no? Itong verse 24 ay pwede nating sabihin ito yung great eternal divide. Great eternal divide. Napaka-crucial sa isang spiritually patay yung verse 24.
kapag narinig niya ang salita ng Diyos at nireject pa niya, ay kumbaga wala na siyang pag-asa. Si Kristo lang kasi ang talagang daan ng kaligtasan. So, yung narinig mo ang salita ng Diyos at ikaw ay nanampalataya, meron kang eternal life, buhay na walang hanggan. Pero pag nireject mo, ang tinatanaw mo ay yung sinasabi po sa verse 28, 29 na resurrection of judgment. Itong resurrection of judgment sa 29, yung diagram ko kanina, ito rin yung great white throne judgment. Yung resurrection of life, ito yung bima judgment ng Panginoong Jesucristo, no? So, yung verse 24 and 25, ito ay napaka-crucial. Ongoing po ito ngayon, verse 25. Truly, truly, I say to you, an hour is coming and now is. Ibig sabihin, narito na. Kaya hanggang sa panahong ito, pag ikaw ay nag-share ng gospel at yung nakarinig ay nanampalataya, siya ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Samantalang, pagka hindi nanampalataya at namatay, sabi rito sa verse 28, do not marvel at this, for an hour is coming, walang now is. So ito ay future pa, no? Pag namatay na hindi nanampalataya, ano na lang yon? Ang kanyang hinaharap na lang ay judgment. It is appointed unto man to die once, and after this, the judgment. Kaya kahit anong panalangin ng buhay para sa mga namatay, kung siya man ay hindi nanampalataya, wala nang yun eh. Hindi mo na mababago yung kanyang yung kanyang pupuntahan. Yung iyong destination in eternity, pwedeng ma-decide ngayon habang ikaw ay buhay. Kailangan lang manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Dahil pag namatay ka na nireject mo si Jesus Christ, kahit ano pang penitensya o intercession ng mga kamag-anak mo na ikaw ay mapunta sa langit, ay wala nang pagbabago yon. You are either going to a resurrection of life, bima judgment, or resurrection of judgment, condemnation po yon. Yung great white throne judgment. So, future pa yung verse 28, an hour is coming, future yun, pero yung verse 25, ongoing po yan. An hour is coming. And now is when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. In connection, ito sa verse 24 na nakarinig ng salita na nampalataya at siya ay nagkaroon ng eternal life. Nalagpasan na niya yung isang uri ng judgment, no? Ibibigyan natin ng timeline itong dalawang judgment na to. Yung sa verse 28, yung resurrection of life and resurrection of judgment. Verse 29 pala. Resurrection of life and resurrection of judgment. Mauuna yung resurrection of life. Kailan mangyayari yon? Yung resurrection of life? Raptured. The rapture. Pagdating ng Panginoon. So, ito first resurrection. Yung first resurrection ay resurrection of life. Walang unbeliever, walang mga namatay na nag-reject kay Kristo na makakasama dito sa resurrection na ito. Puro mananampalataya. So, pagdating ng Panginoon, He will reign 1,000 years. For 1,000 years, nakakulong si Satanas. At the end of 1,000 years, pakakawalan for a while. Magkakaroon ng rebellion ulit. Somehow, gagatungan niya yung mga nabubuhay pa in this 1,000 years na rebelde pa rin. And then magkakaroon ng talagang Armageddon.
Yung Armageddon po ay after the 1,000 years. Wawasakin ng Panginoong Jesucristo yon at pagkatapos ng 1,000 years ay yung Great White Throne Judgment. Ito yung pangalawang resurrection of judgment, no? So, yun po ang timeline noon. Pero may isa pang uri ng judgment eh. Yung judgment of the nations sa Matthew chapter 25. Yung judgment of the nations na yun ay kung paano trinato ng mga bansa ang Israel. Kung inaway o sinuportahan ng Israel. Siguro naman pagpapalain ng Diyos ang bansang Pilipinas because we support Israel. Amen ba yun? Yes, amen. Thumbs up yun, no? Alright. Tingnan niyo po yung pagdating sa pagbibigay ng eternal life, siya ay anak ng Diyos. Son of God. Yung ability, yung power to give life, sabi sa verse 26, for just as the Father has life in himself, even so, he gave to the Son also to have life in himself. So, ito po ay prerogative ng Diyos. Kaya, sabi sa 25, the Son of God, pagdating sa giving life, eternal life, sa nanampalataya, nakarinig at nanampalataya, anak ng Diyos ang tawag ni Jesus sa kanyang sarili. Pero pagdating sa judgment, ang tawag ni Jesus sa kanyang sarili ay Son of Man. Bakit Son of Man? Brother Roland, bakit Son of Man? Pastor, naipaliwanag ko na to last week eh. Son of Man kasi anak siya ng tao, kaya may karapatan siyang naranasan niya yung pagiging tao. Yes. Yes. So walang walang sino mang makakapagreklamo sa Diyos na wala karapatang hatulan ako, Panginoon. Dahil hindi mo naman alam yung pinagdaanan ko eh. Lahat pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo. Masahol pa nga eh. Katulad nga po, Pastor, yung katwiran natin na tao lang ako eh, wala akong magagawa. Oo. Hindi po natin dapat na ikatwiran yung ganun katwiran eh. Yes. Pagkat naranasan din ng Panginoon Jesucristo na siya maging tao. Oo. Oo. Sabi ng Hebrew, he was tempted at all points like as we are. Tinukso rin ng Panginoon. Lahat ng uri ng tukso ay napagdaanan ng Panginoon si Kristo and yet without sin. Kaya Son of Man. Now, balik tayo sa 24. Ang tanong ko rito, bakit pag ikaw ay nakarinig at nanampalataya, sinasabi rito, nalagpasan mo na yung judgment. Bakit nalalagpasan natin yung judgment na yun, yung Great White Throne Judgment? Bakit natin nalalagpasan yun oras na tayo ay nanampalataya? Bakit? Sinong gustong sumagot? Si Sister Luz, pakisagot nga yung aking tanong. Bakit natin nalalagpasan yung judgment pag tayo ay nanampalataya sa Panginoon? Una po, tayo ay nakakilala, nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Okay. Yung pong yung pong pananampalataya at yung hindi po, una tayo nakakilala at nananampalataya sa Panginoong Hesus na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, at yung pong katwiran ng Diyos ay talagang dahil hindi po tayo matuwid dahil sa ating pagkaanak ng Diyos ay nagkaroon tayo ng katwiran, dahil kaya po ano ba po yung tanong po? Bakit nalalagpasan natin yung judgment? Hindi na po tayo sa judgment na sinasabi sa... Paano yung, Sister Luz, paano yung mga kasalanan mo? Ay, ang Diyos ay just judge. Paano yung mga kasalanan mo? Dapat hatulan yun eh. Ay just judge ang Panginoon. Oo nga po.
May malapit na ano sa'yo. Oo, sige. Sister Luz. Ay, Sister Nati, saluhin mo nga, Sister Luz. Kasi pastor, sabi mo yung kasalanan ko, ay pinatawad na ng Diyos yun, sinubos na niya yung sa Kalbaryo. Si Jesus lang po ang talagang, kaya tayo nakatawid dun sa katulan, kasi tinanggap mo na yung regalo ng Diyos na pangtubos sa lahat ng ating kasalanan. Okay. Okay. So, yung judgment, nalagpasan natin kasi si Jesus na yung sumalo ng judgment natin, di ba? Amen. Amen. Oo, binayaran na ni Jesus yung judgment para sa ating kasalanan. Kaya wala talaga tayong, hindi natin, anong ibig sabihin? We cannot reject talaga Jesus Christ. If we want to malagpasan yung judgment na yon, dadaan ka talaga kay Kristo. Siya na yung nagbayad eh. Sinalo na ni Jesus yung judgment ng Diyos para sa kasalanan. Bayad na. Kaya natin nalalagpasan yung judgment. Dahil nakatulan na yung ating kasalanan. Pero, hindi yan nag-a-apply doon sa taong hindi tinatanggap ang salita ng Diyos. Hindi na nananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya ang tawag ko sa verse 24 is the great divide in eternity na napagpapasyahan ngayon habang ikaw ay nabubuhay. Kaya magpasya po tayo kung saan tayo. Now, so when it comes to giving of life, yan ay prerogative ng Diyos. So dito ay kiniklaim ni Kristo na siya yung nagbibigay ng buhay sa mga nananampalataya sa Kanya. Yung kapangyarihan na yon para magbigay ng buhay ay ibinigay din ng Ama sa Kanya. Sabi sa verse 26, for just as the Father has life in himself, even so He gave to the Son also to have life in Himself. So, ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng buhay sa patay. Buhay. Amen. Amen. Then, yung authority to judge ay ibinigay din ng Diyos kay Kristo Jesus dahil siya ay anak ng tao. At ang paghatol talaga ay function niya ng Diyos. No? Although sa lupa, meron tayong mga judge. Meron tayong regional trial court. Meron tayong court of appeals. Meron tayong Supreme Court. Dapat pinag-aaralan ng mga judges sa lupa itong talatang ito para ma-realize nila na hindi sila magkurang. Anong ibig sabihin? Napaka-sacred ng mag-execute ng judgment. Patumpulan. Kaya mag-iingat ang mga anong tawag dito? Mga corrupt na judges dito sa lupa. Grabe siguro ang hatol na tatanggapin nila sa Diyos pag hindi sila hatol ng patas. Dapat talaga may pag-iingat no? Na-appreciate ko yung justice system sa US kasi meron silang, narinig nyo na yung yung panel of parang jury system. Familiar ba kayo sa jury system? Yes po. Okay, ano yun dyan, San Andres? Ano yung jury system? Kun pastor, may mga tawag nito, parang lupon siya pastor. Parang kun siya, hindi lang basta isa lang pastor yung maghuhusga. Baga marami pastor yung baga sa isang jury, marami silang mga husgadong pag-aaralan o uusapan nila kung ano baga magiging hatol dun sa nasasakdal. Hindi yung judge ang mahatol, yung jury, no? Jury. Opo. Jury is judges may ganong sistema. Thank you, John. May ganong sistema ang justice system ng US
na yung Tulad jury, dito. mga respected member of the community ito. Pag may jury, ang pumipili ng jury, may mga jury na i-assemble. Then, i-interviewin nung lawyer, yung defense lawyer at yung lawyer na tagapagtanggol. Hindi, tagapagtanggol. Yung naglilitis na lawyer, no? Meron pa ring judge. Pero yung determining kung guilty or not guilty, yung nasa sakdal, yung jury ang nagdidesisyon, nag-uusap-usap sila. At kapag ka ang penalty ay kamatayan, no? Pag ang penalty ay kamatayan, dapat united yung kung mga sabihin natin 10 jury yun. Silang lahat na 10 dapat nagkakaisa na itong tao ito dapat mamatay. Pag merong isa doon na hindi pumayag, ay absuelto yung tao. Ganun katindi ang jury system, no? Naalala ko tuloy yung isang jury na nagpaalam siya sa judge. Sabi niya, "Judge, hindi ko kayang maging patas sa paglilitis na to, kaya ayokong maging jury." "Bakit naman?" sabi nung judge. Kasi tingnan ko lang yung mukha ng taong yun tingin ko guilty na kagad Sabi nung judge, "Iho, yung itinuturo mong tao, hindi naman yun yung nasa sakdal, yan yung district attorney." Sabi nung. Kaya, ewan ko, nakuha niyo yung joke ko. Anyway, mag-ingat ang mga judges dito. Prerogative po ng Diyos. So, itong dalawang claim na to, magbigay buhay at humatol, ito ay pagdidiin ni Jesus sa kanyang sarili na siya nga ay Diyos. No? Now, Pastor, yes, Brother meron Chris. po akong idadagdag, Pastor. Sige. Alam nyo, naalala ko po yung kaso ni Christian tungkol sa labor. Okay. Una, sa NRC, NRC, National Capital Region Trial Court. NCRTC. Ay natalo po siya doon. Tapos pangalawang hakbang niya ay doon sa Court of Appeal. Ay hindi rin siya nanalo dahil sa kakilala rin yung abogado, yung tiga Court of Appeal. Okay. Sabi ko, medyo tigilan mo na yan dahil papunta na po kami sa Supreme Court Ito nakita ko po dito ay ang dito sa mga sa una ay sila'y nag-hearing, pangalawa doon sa Court of Appeal nag-hearing. Pero pagdating po sa Supreme Court, wala na pong gagawing hearing, kundi hahatulan na lang po ng court ng Supreme Court yung kaso. Naalala ko yung dito merong 3 court of judicature na sinasabi ang Bible. One that sat at the gate of the mountain of the house. Dito ay makikita sa 11 na Isaiah chapter 11 verse 3. Yung una raw yung gate of the mountain of the house. Pangalawa, the one that sat on the gate of the court. And the other, the sat that paved chamber that go to which is the gate of the mountain of. Kaya napakahalaga po ito Yung sinasabi natin na siya anak ng Diyos, anak ng tao, ay He will judge the living and the dead. Kaya nga ang Panginoon ay may karapatang humatol bilang tao dahil siya naranasan niya maging tao at siya'y Diyos at may karapatan din siyang humatol bilang Diyos. Kaya wala tayong lusot dahil sa walang masasabing dahilan kundi bakit siya hatulan. Una, siya ay nagkatawang tao upang hatulan ng mga nabubuhay at siya rin ay Diyos upang hatulan ng mga taong na mga namatay.
Kaya po yun napakahalaga po sa buhay ng isang mga tao na makilala ang Panginoon bilang siya po yung hahatol. Ang Panginoon, siya ang lahat-lahat. Siya yung pinakikita dito na binigyan ng karapatan ng Ama na hatulan ang lahat. Kaya ang ating pinag-aaralan, ang pagiging kapareho ng Ama, ang ating Panginoong Jesus. Kaya nasa Kanya, nasa kamay ng Panginoon, Jesus ang kapalaran ng tao. Kaya kailangan natin siyang tanggapin bilang tagapagligtas. Ang ganda Amen. ito. Binanggit Ito ni po, Brother Pastor. Chris, no? Kung paano humatol ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ito eh. He will delight spirit knowledge. Si Kristo ang tinutukoy dito eh. Yung 7 spirit na nasa ating Panginoong Jesus. The Spirit of the Lord will rest on Him. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and strength. The Spirit of knowledge. And the fear of the Lord. At paano siya hahatol? He will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what his eyes see, nor make a decision, but by what his ears hear. Hindi lang panlabas yung hinahatulan ng Panginoon. Yung ang mahalaga, yung nasa loob ng tao, na yun ang hindi alam ng mga judges na tao. Kaya yung intention ba, yung intention, mas mahalaga yun sa Panginoong Jesucristo. Iba yung taong nagnakaw dahil nag-i-enjoy siyang magnakaw kaysa doon sa taong nagnakaw dahil nagugutom siya. 'Di ba? So, sa akin, yung nagnakaw ng pagkain dahil nagugutom, ay i-absuelto ko yun eh. Yun ang i-determine talaga, yung intention, which is hindi nakikita ng tao. Kaya ang Diyos, ang pinakamahusay na judge. Balik po tayo sa John chapter 5. Okay? Na-enjoy nyo ba yung ating Bible study ngayon? Amen. Mayaman po ba? Talaga napakayaman itong ating pinag-uusapan. Now, ito ang tanong ko sa verse 29. Yung dalawang resurrection. And will come forth, basahin ko rin verse 28. Do not marvel at this, for an hour is coming, in which all who are in the tombs, nakalibing na sa puntod, will hear His voice, and will come forth those who did the good deeds to a resurrection of life, and those who committed the evil deeds to a resurrection of judgment. Madaling unawain yung those who committed the evil deeds to the resurrection of judgment. Ay bakit, paano natin ipapaliwanag yung those who did the good deeds to a resurrection of life? Parang in conflict doon sa ipinangangaral natin na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Tinatanggap lang natin. Ay bakit parang ang sinasabi ng verse 29 ay by works ang kaligtasan? Sige nga, paliwanag nga po natin to. Matthew, paliwanag mo nga ito, Matthew. Matthew, unmute. Sige, Matthew. Andiyan ka ba? Wala. Si Grace. Kasama pala natin si Grace. Sino itong Grace na to? Si Grace ba ito? Grace? Kumusta ka na, Grace? Hi, Grace. Ayaw sumugot. Si Jan San Andres. Jan San Andres. Ikaw ang sumagot ngayon. Hello, Pastor.
Dahil pastor, yung tinutukoy po dito na and those who did the good deeds to a resurrection of life. Ito pastor, yung good deeds na tinutukoy dito pastor, hindi siya yung mabuting ginawa or yung mga paggawang gawa. Yung good deeds dito is yung obedience mo sa salita ng Diyos po. Okay. Jesus Christ as a Lord. Yung pagsunod mo sa inuutos niya na dapat nabubuhay ka pa, yung in-accept si Jesus Christ, yun po yung tinutukoy na good deeds dito po. Hindi yung action natin bilang tao po. Yun lamang po. May dadagdaga, Sister Rose, San Andres? Ako din po, Pas, I will, kasi base sa ating karanasan, nagiging totoong-totoo lang naman talaga yung kumbaga yung pwede kasing yung sa good deeds lang, Pastor, as per mabuting gawa lang. Pwede kasing gumawa ng mabuting gawa pero ang puso naman talaga ay yung mga parang pakitang tao lang. It's just a show. Pero based sa ating karanasan, pag naging Kristiyano po tayo, si Kristo po talaga ang it's all because of Jesus Christ na nakakagawa po tayo ng mabuti. Hindi pakitang tao kundi yung resulta po ng yung kabutihan ng Diyos. Yan. Okay. Hindi kayang pantayan eh. Kumbaga, sabihin na lang natin na believe and acceptance of Jesus Christ that produces us genuine good deeds, automatic ay kay life. At pag reject mo si Jesus Christ, kahit gumawa ka pa ng mabuti, I believe right now kahit na kasi minsan may mga unbeliever din pas na mabubuti. Ayoko naman silang hatulan, only God knows, na yung gumagawa ng mga magagandang gawa. Pero kung wala si Jesus Christ, ginagawa nila yun para maligtas sa sarili nilang gawa, hindi based doon sa relasyon mo kay Kristo, I doubt it, Pas. Kung yun ay, I believe, hindi yun tinutukoy na resurrection of life, kundi yun ay doon sa isa, resurrection of judgment. Okay. Yun lang, Pas. Brother Roland. Yung good deeds po dito, katulad nga po tayo inaligtas hindi dahil sa mabubuting gawa. Ano po, yun po grace. Yung good deeds po dito sinasabi, yung pagpalo natin, yung pag-obey natin sa words of God. Yun po yung sinasabi doon, ang pagtubad natin sa salita ng Panginoon. Kung tinutupad natin kung ano yung sinabi ng Diyos, righteous tayo. Okay. Yun na po, Pastor. Okay, thank you. Sige. Ganito kong ipapaliwanag ito. Ang model natin... sige, Brother Chris, meron ka rin Okay, para maintindihan po natin maigi. Sabi po ay, the just shall live by faith. And without faith, it is impossible to please God. Kaya po, whatever is not of faith is sin. And we cannot be a good work. Kaya ang good work po is that which is done according to the will of God. From love to Him, in faith, and with view to His glory. And those who do not such work shall come forth. Kaya po dito, mahalaga po yung ating mga ginagawa. Marami pong gumagawa ng mabubuting bagay. Pero kung ito naman ay hindi kalooban ng Panginoon o pansarili lang, ay hindi po ito maituturing na good works. Kaya mahalaga po ay yung ating pananampalataya na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Sabi nga it is impossible to please God without faith. Kaya mahalaga po yung ating pananampalataya sa ating paggawa. Yun lang po, Pastor. Yung good deeds. Bago ko ibigay aking explanation din. May mga, tama naman yung inyong mga sinasabi. Pero alin ang nauna? Resurrection o judgment? Alin ba ang nauna? Resurrection muna o judgment or the other way around? Sister Rose Baring, pakisagot nga yung tanong ko, alin ba ang nauuna? Resurrection o judgment? Judgment po. Judgment. Okay? Sinong may ibang opinion? Sister Resurrection, Pastor. Ah? Resurrection. Sister natin, resurrection.
O, sabi ni Sister Rose Baring, judgment, Resurrection, Pastor. resurrection. Mukhang majority win, Sister Rose Baring. Resurrection muna kasi ang hahatulan sa iyo, mo na patay. ang hahatulan sa iyo ay yung ginawa mo sa iyong katawan. Yung ginawa mo nung ikaw ay nasa iyo pang katawan. Yun ang hahatulan eh. Yung iyong ginawa, deeds. Either good or bad or evil. So hindi ka pwedeng hatulan nang wala ka sa iyong katawan dahil ang hahatulan sa iyo yung ginawa mo sa iyong nung ikaw ay nasa katawan pa. Kaya kailangan ibalik yung katawan. Kailangan ka muna resurrect. Lahat ng tao, no? Lahat ng tao will be resurrected, no? Ang verse 29, it applies to all. Yung 28 and 29, it applies to all people. All will be resurrected. Pero yung verse 24, nag-a-apply lang po ito doon sa nakarinig at nanampalataya. It doesn't apply to all. Merong choice, nakarinig at nanampalataya. Pero yung 28 and 29, lahat ay bubuhayin. Kanya lang may category ng resurrection. Resurrection of life. Pag nabuhay kang muli dito, ikaw ay haharap sa paghatol, pero ibang upuan, yung inuupuan ng hahatol, ang tawag doon ay Bema Judgment or Judgment Seat of Christ. Yun yung upuan. Samantalang doon sa Resurrection of Judgment, ang upuan ay tinatawag na White Throne, Great White Throne. Magkaiba yung upuan nito, ha? So, resurrection muna bago judgment. Now, correct, yung sinabi po nyo na hindi naman by works talaga ang kaligtasan, ano itong good deeds na ito? Ang model po natin ay si Jesus Christ. Sabi niya sa verse 19, napakahalaga. Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. Or in effect, sinasabi rin ng Panginoon, ang ginagawa ko ay yung ginagawa ng Ama through sa akin. Yun yung kanyang ginagawa. Iyan ang dynamics ng pagkilos ng ating Panginoon. At sa ating panahon ngayon, ganun din po ang dynamics ng ating pagkilos dapat. Yung paglilingkod. Pag tayo ay naglingkod sa Panginoon, ang gagawin lamang natin ay yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. At pag ginawa natin yon, si Kristo rin sa atin, na nasa atin, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan para magawa natin yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya sasabihin ko rito, yung good deeds na sinasabi rito, why is it good deeds? Because it is the deeds done, yun ay kalooban ng Diyos, pero ginawa natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya gawa din ni Kristo Jesus yung good deeds po rito. Sa resurrection of life, yung Bema Judgment na mangyayari ay i-determine lang yung gantimpala na tatanggapin mo. Dahil kapag yung ginawa mo ay ginawa mo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, meaning kalooban ng Diyos yun, through the power of Jesus Christ, yun ay good deeds. Pero yung evil deeds, aside from they rejected the Word of God, ito ay ginawa nila on their own initiative, on their own strength. Evil deeds po yun. Kaya sinasabi ko yung halimbawa ko nung nakaraan, although naisahan ako ni Sister Baby, na sinabihan ko si Jan magsaing, pero hindi nag-igib ng tubig. Sabi ni Sister Baby, baka naman kaya nag-igib dahil magsasaing. Siguro ito na lang. Sabi ko kay Jan, magsaing. Pero ang ginawa niya, naglinis ng bahay. Wala na sigurong lusot si Sister Baby doon, no? So, ganda yung ginawa ni Jan. Pero evil deeds pa rin yon dahil hindi ko pinagagawa sa kanya yon. So, ito po yung good deeds dito. The same dynamics
kung paano kumikilos ang Panginoon sa pagtalima sa kalooban ng Diyos, ganon din po tayo kikilos. Siguruhin natin yung bawat sandali na ginagawa natin, kalooban ng Diyos po, at ginagawa natin yon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. By then, pagka ganon, ay sigurado ang tagumpay. At yun ay ginto, pilak, precious stone. Gold, silver, and precious stone. Yun yung gawa na very precious sa Panginoon. Pero kahit na tayo ay Kristiyano, at yung ginawa natin ay ginawa natin sa ating sariling panukala, own initiative, own thinking, ginawa natin own strength, walang bilang po yun sa Panginoon. Wood, hay, and stubble yun. Dayami, kahoy, at ipa na pag pinadaan sa apoy, masusunog. The good deeds here, hindi ito yung determining whether ikaw ay ligtas o hindi, kundi ito yung deeds na ginawa mo through Christ. The will of God, ginawa mo through Christ. Kaya yun ho ay gantimpala. Samantalang yung evil deeds naman ay hindi ito i-determine kung tama o mali. Siguro yung degree of punishment. Yun ang i-determine sa Great White Throne Judgments. Yung degree of punishment, mas matindi ang hatol na tatanggapin ng mga earthly judges na hindi humatol ng patas. Katulad ni Jesus, sa verse 30, I can do nothing on my own initiative. Hindi niya initiative yung kanyang mga ginagawa. As I hear, I judge, sabi ng Panginoon. And my judgment is just because I do not seek my own will, but the will of Him who sent me. Maganda siguro yung mga judges dito sa lupa bago magbigay ng judgment ay bunuin muna nila sa panalangin, no? Kung marunong silang manalangin. At tayo man, hindi man tayo judge, pero meron tayong tendency na hinahatulan natin ang kapwa natin. Mag-iingat po tayo doon. Huwag nating basta-basta hatulan yung kapwa natin. Hindi natin alam yung saloobin ng taong yun kung bakit niya ginawa yon. So, reserve judgment para sa Diyos. Diyos lang ang dapat humatol. Hindi po tayo. Kung magkagayon ay siguradong kasama po tayo doon sa resurrection of life. Let us close in prayer. Father, in the name of Jesus, salamat po sa yaman ng inyong salita at ang katotohanang ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay at ikaw ang Diyos na pantay na humahatol. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon. Napakayaman ng salita mo na tinanggap namin ngayon at nagpapasalamat po kami sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa lahat ng tumanggap sa iyong salita. Hayaan mong ang katiyakan ng kaligtasang ito ay maghari sa puso ng bawat isa. Yung kapayapaan mo na hindi malirit, assured, maganda ang aming hinaharap, Panginoon, maging hanggang doon sa kabilang buhay. Dahil ngayon pa lang, ang buhay na walang hanggan ay tinanggap na namin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kaarawan. Salamat po sa buhay ni Sister Bukay, ni Brother Roland, Panginoon, at sabi ng iyong salita, with long life, you will satisfy them, you will bless them, good health and healing and abundance ang ipagkakaloob mo patuloy sa kanilang buhay. And Father God, isang uri ng buhay na gagamitin mo para sa iyong kaluwalhatian because they will be a witness for you, O God, winning other souls into the kingdom. Maraming bunga na ipaglilingkod nila sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, at pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Sa iyo lang ang lahat ng pasasalamat at pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus.